Bel! Bel, kamusta ka? Ano, may nangyari pala sa'yo? Okay lang po ako, Dad. Don't worry about me, okay? Yung lalaki nahuli ba yon? Yung gumawa sa'yo nito? Unfortunately, nakatakas po siya. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Nandito ako kagabi, tinanong ko mami mo kung nasaan ka. Di daw niya alam. Pero hindi rin niya sinabi sa akin na nawawala ka. Really, Dad? Yun po ang sinabi ni Mommy sa inyo? Yes, yun ang sinabi niya. Teka, Bel, meron ba akong dapat malaman? Magsabi ka. Bel. Don't worry, Dad. Kakausapin ko na lang si Mommy. Ako na pong bahala. Sigurado ka? Yes po. Buti na lang talaga walang masama nangyari sa'yo. Actually, Dad, sina Tita Rosel ang nagligtas po sa akin. Sila po ni Tyrone. Utang ko nga yung buhay ko sa kanila eh. Ay, nako. Kung ano-ano ng pagsisinungaling at palusot ang sinabi ko kay Bel. Pero parang di pa rin siya naniniwala eh. Walang epekto. Ramdam ko, nagdududa pa rin siya talaga. Paano kung magsumbong yun? I don't think so. Knowing Bel, igagalang pa rin niya yung pagiging mag-ina kuno namin. Pero hindi na natin siya pwedeng ibenta ulit Malilintikan tayo pag nagkataon. Kaso, paano kaya yun, no? Kasi kailangan pa rin natin kumilos eh. Lumiliit ng mundo. It's now or never. Kailangan bago na yung plano eh. Kasi paano pa natin parurusahan yung mag-inang Rosel at Bel na yan? Kumaingay. Actually, alam mo, nakiisip na ako eh. Buong magdamag pinag-isipan ko kung anong gagawin natin. Nakiisip na ako ng paraan kung paano natin peperahan si Rosel gamit ang katotohanan. Kailangan mapatawad mo ako, Rosel. Mahal kita. Rosel. Chris, wala dito si Tyrone. Kakaalis lang niya. Okay lang. Ikaw naman talaga ang gusto kong makausap. Bel, bakit hindi ka nagsumbong sa daddy mo? Kasi ayoko na siyang bigyan ng problema. Basta ako, gusto ko lang talagang malaman kung ano nangyari kagabi. Sir, wala po yung manager namin. Balik na lang po kayo mamaya. Hindi po sir, may tanong lang po ako. Ano po, Bel? Nandito po kasi ako kagabi kasama ni Mommy ko. Sorry po, pero wala po ako dito kagabi. Wala ba kayong CCTV dito? Sorry sir, nag-short circuit po kasi yung kuryente namin. Teka, dito ako kagabi. Parang naalala nga kita. Talaga po? Ano po nangyari sa akin kagabi? Nakita ko yun. Nawalan ka ng malay. Bel? Tulungan mo ako, please. Oh, be careful! Dahan-dahan. Ay, ito naman kasing batang to. Ang bilis malasing. Kasi sanay uminom eh. Basta, ikaw nang bahala dyan. Alam mo nang gagawin mo. Opo. Bakit di mo tinulungan? Hindi ka man lang humingi ng tulong sa iba? Aba, malay ko ba? Kasama nga niya yung mami niya. Kung yun nga, hindi kumilos, ako pa kaya? Si Mommy? Paano niya ginawa to sa akin? Hindi niya talaga ako mahal eh. Bakit? Gusto ko sana magpasalamat sa'yo sa pagligtas mo kay Bel. Oo naman. Hindi ko naman pwedeng pabayaan si Bel. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa'yo dahil
Sa mga nangyari, itinuring mo pa rin siyang parang isang anak. Mabait na bata si Bel. Dapat inaalagaan siya, pinoprotektahan, at pinaglalaban sa bawat pagkakataon. Ayun nga lang dahil sa kinailangan kong piliin si Bel, nakatakas si na Gomar tsaka si Malu. Hindi ko na sila nakausap Kaya hindi na natin malalaman kung nasan yung anak natin. Naku, kung gusto sa'yo, pagdating kay Malu at Gomar, huwag mo nang intindihin yung dalawang yun. Wala kang mapapala doon sa dalawang yun Paano yung anak natin? Paano kung buhay pa siya? Paano natin siya mahahanap? Mahahanap din natin na. Malalaman mo rin. Paano nga? Oh, bakit? May nag-message sa akin. Alam daw niya kung nasan yung anak ko. Bel, okay ka lang? Okay na ako. So, ano ang plano mo ngayon? Hindi ko na alam, Wesley. Basta hindi na to tama. Sobra na ang ginawa ni Mommy Why would she even do that to you? Kung adopted ka at ayaw niya sa'yo, bakit hindi ka na lang niya bitawan? Bakit kailangan niya pang gawin niya sa'yo? She's literally trying to ruin you. Hindi ko rin alam kung anong gusto niyang mangyari. But one thing's clear. I'm done being manipulated. So what? Just gonna confront her? Oo. Kakausapin ko siya. But this time, I'll make sure na hindi ako aalis until she answers all of my questions. Kanino nang galing yung message? Hindi ko alam. Kasi wala namang pangalan Phone number lang Kung ako sa'yo, huwag ka maniwala dyan. Alam mo na maraming scammer ngayon, di ba? Pero kailangan kong malaman Paano kung talagang alam niya kung nasan yung anak natin? Rosel, alam kong emotional ka sa paghahanap ng anak natin, pero huwag yun ang paiiralin mo. Huwag ka maniwala dyan sa message na yan. Chris, matagal akong nangulila sa anak ko. Lahat gagawin ko, lahat susubukan ko para lang mahanap siya. Ayan, tumatawag na yung Rosel, sabi sa'yo Diba? Siyempre, no, hindi na mapakali yan. Kasi desperate siya for the truth. Teka, sagutin ko na ba? Kasi pwede naman akong gumamit ng AI para hindi mahalata yung boses ko. Naku, wag. Hayaan mo siyang ma-torture. I-send mo na lang yung follow-up message natin. Please. Fine. Oo, exciting yan.